Kasi kung kaya natin matapos alas 2. Pasara na yung pinto dyan. Okay? So, magbabasa tayo sa Luke 19, 1 to 10, no? Yan. Sa Book of Luke. Book of Luke. Verse 1 to 10. Yan. Nagamit tayo ng verses ngayon, ha? Yan. So, kunin muna natin yung verse 1 hanggang 4. Naroon ang isang lalaking nangangalang Sakeo. Siya ay punong maniningil ng buwis. At siya ay mayaman. Kasi yung pangalan nun? B.I.R.G. At mayaman. Siya raw ay si Sakeo. Hinahamad niyang makita kung sino si Jesus. Hindi niya ito magawa dahil sa napakaraming tao. Sapagkat siya ay mababa. Ayun. Ano pa ba ang ibang salita sa mababa? Siya ay panda. Okay, ano pa? Siya ay maliit. Okay? Siya ay si Dabun. Ano ba yung pagkain mo? Okay? O si Baby Giant. Si Baby Giant. Okay? Sapagkat siya ay mababa. At tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno ng sycamore. At iba yung puno ng sycamore. Okay? Upang makita si Jesus. Sapagkat sa daan yun, daraan si Jesus. Ano, no? Talagang alam niya kung saan dadaan si Jesus. Diba? At sigurado ba makikita si Sakeo? Kasi umakyat po siya sa puno. Malamang magkakakitaan na yun. Okay? At malalaman na natin kung siya ay makikita na rin ni Jesus. Okay? Ano kasunod niyan? Nang dumating si Jesus sa dako yun, tumingala siya. At sino nakita? At nakita niya si Sakeo. Diba? Parang sniper si Sakeo. Nasa puno. Diba? Ang maganda kay Jesus, nasa isip niya ng puntahan si Sakeo. Kaya alam nga rin niya, akit sa puno ng sycamore. Dahil siya nga ay si Baby Giant. Okay? Sinabi ni Jesus sa kanya, okay, ganda na natin itong ating Sakeo! Magpadali kang bumaba sapagkat sa araw na ito, kinakailangan manatili ako sa iyong bahay. Diba? So, yung pagdaan ni Jesus na yun ay talagang sasadyain si Sakeo dahil siya'y pupunta sa bahay. Yan, okay. So, yan.
na makita ito na lahat, nagbulong-bulungan yung mga marites. Kanilang sinabi, manunuluyan siya kaysa makasalanan. Diba? Marites, diba? Yan. Patuloy natin muna ito. Kunin na natin itong ating sundan na natin itong ating slide. Yan, doon mo sa picture. Yan. So, ano napansin niyo sa picture? Diba? Anong pamagat na ating pag-uusapan? Restitution. Plus repentance. Ano pa? Equals salvation. Yun yung equation natin, ha? Diba? Dahil, kung maalala ninyo, itong mga nakaraang araw, meron dyan na pinag-aawayan kung dapat bang ibalik ang ninakaw o hindi. Diba? Yung mga magagaling natin senador ay ayaw pabalik. Ha? Yung mga sekretary ombudsman naman natin gusto ibalik. Ha? Sasakay sa dalawa na yun. Diba? Kasi kung hangad mo ay pagbabago o pagsisisi, diba? Parang ikaw ay nasa blatter ng barangay, may kumuha ng cellphone at nahuli yung kumuha, para sila'y magkasundo, ano gagawin mo? Nagnakaw. Diba? Pag hindi na binalik yun, matutuloy siya. So, magkaroon muna ng kasundo. So, itong nakaraan din, merong dumating na maraming pera sa Malacanang. Okay? 110 billion. Galing dito sa inakusahan si District Engineer Henry Alcantara. Sa affidavit niya kasi ay 300,000 pa ang pwede niya ibalik. So, 110 muna. Ganun, di nagkasya sa VAT, no? Di ba? 10 million. Kasi nilatay yung 110 million, ang dami, no? Kasi pa sila maraming pera, no? Na, yun daw ay bahagi ng restitution. Ha? Kasi naghahangad siya ng tinatawag na state witness. Alam niyo yung state witness? Bababa yung kaso niya. Pag ikaw yung naging saksi at tumampi ka na sa document. So, kailangan patunayan mo na ikaw ay pwedeng pumasa sa state witness. Hindi sinasabi na isang magaling na senador na iglesia ay hindi raw kailangan yung restitution. Kasi hindi naman kasi nagbabasa ng Bible, puro pasugo binabasa mo. Ay mga iglesia. Ha? Pero ito, titingnan natin, si Jesus din ba ay hangad para tayo tuluyan tanggapin sa ating pagkatao. Diba? Dito sa pagkatao ni Zacchaeus ay ito ang magiging tuntunin bago tayo tanggapin sa kaharian ng nasi. Okay, so next. Diba? Binasa natin. Anong tawag dyan? Diba? Isa-isa natin. Si Zacchaeus ay maniningil na buwis. So, dito kasi sa atin, pag maniningil na buwis, kundi sa kanila, masamang tao. Ano kaya kayo naman, naniningil lang eh. Baka mas palang ang pupit, kaysa dun sa bigay, mamaya kasi mga marites din dyan eh. Diba? Naroon ang isang lalaking nangangalang Zacchaeus. Siya ay pinuno Hindi siya basta si Matthew. Siya ay punong maniningil ng buwis. At siya ay mayaman. So, yung mga tax collector, hindi mahirap yan. Okay? Ang tatanong mo bakit mayaman? No. Ha?
Kasi kung maniningil ka lang. Hinahangad niyang makita kung sino si Jesus. Hindi niya ito magawa dahil sa napakaraming tao. Ito yan. Kaya tayo, di ba? Gusto natin mahawakan yung mga lingkod ng Diyos, yung mga celebrity. Sa dami ng tao, wala kang mahawakan dyan. Ha? Sapagkat siya ay mababa. Ano pa? Ano raw? Tumakbo siya sa unahan. At tumakbo siya sa unahan at umakyat sa isang puno ng kwan. Si Kamuro. Si Sika at saka si Moro. Si Kamoro upang makita si Jesus. Sapagkat sa daan yun, daraan si Jesus. Yan. Okay? Yan. Tingnan natin ang nangyari. Para next. Isa-isa muna natin. Yan. Para makilala nyo kung sino si Sakeo. Sa formahan pa lang, talo na tayo. Di ba? Mukha bang mayaman ang forma ni Sakeo? Mayaman. Mukhang nagkalat din ng pera na hawak niya. Di ba? Oo. Kasi maniningil ang buwis. Maganda yung pera, nasa daan, wala nagnanakaw, di ba? Dahil mo sa todo yun, kung siya. Walang matitira dyan. Okay? Hindi pwede ganun sa amin na magkakalit ka ng pera. Na mapaling ka lang ng konti. Hindi mo lang makikita. Okay. Ito. Si Sakeo ang maniningil ng buwis. Yan po siya. Ang picture, no? Elegante. Hindi ko alam kung ano yung sulit niya. Common ba o tuwalya, no? Pero isang alam natin doon, yun yung kanilang symbol of tribal dress. Siya ay punong maniningil. Hinahangad niyang makita si Jesus. Diba? Yan natin. Next. Next. Yan. Tingnan natin dito. Yan. Nasa puno siya na si Kamoro. Tingnan natin yung picture niya, no? Sa araw na ito, pinakailangan manatili ako sa iyong bahay. Yan. Sinisan ko. Mobra. Okay? Sa araw na ito, pinakailangan manatili ako sa iyong bahay. Sino may salita nun? Jesus. Diba? Nang dumating si Jesus, sa dahong yun, tumingala siya. At nakita niya si Sakeo. Yun yung picture na to. Kaya, tumingala siya. Diba? At talaga naman, nabasa na agad ni Jesus na ang tao ito, alam niya nang siya'y makasalanan. At ini-interest niya na makita ko upang magbawas na o mawala na ang kanyang mga kasalanan. Kasi yun yung tinatawag natin pagpapatibay na ikaw ay handang magbago. Yung may sakripisyong gagawin ka at ipapakita at padadama mo na willing ka sa pagsisisi. Tama? Sa tingin nyo, ginagawa ba ni Sakeo yun? Mukhang ginagawa niya, di ba? Kasi isang araw mawawala sa kanya para maningin ng buwis. Di ba? Malaki-laking pera yun, isang araw na. Kung tumisigil ka na 1,000 o 5,000, 10,000. Diba ngayon mag-aabang ka na kay Jesus maghapon. Ha? Dahil nabalita mo, dadaan na doon sa kanyo mo. Diba? Para sa amin yun, pag dadaan na si Yomi, natatawag kayo mga tao sa amin. Sa bundok. Lalo na doon sa Pasego, ingay doon. Nakita nyo sa YouTube, mga bata, sigawan ng sigawan. Piipigin. Nakagano na yung presidente eh. Sa dami yung bata sa video. Naiipigayan. Kasi, nagay sila ng hospital, school. Ako, pinopondo ko pa yung hospital. Sa area. Kaya parang balitang-balita si Bibir. Kung dumating siya, nagkagulo lang estudyante doon. Ang dami. Okay. At
dito, na nagmamadali siyang bumaba at nagalak niyang tinanggap si Jesus. So, winelcome ba ni Zacchaeus si Jesus? Diba? Sabi, sa 6, nagmamadali siyang bumaba at nagagalak niyang tinanggap si Jesus. Dapat naman, di ba? Kung si Jesus ay dating sa bahay natin, di ba? Ay dapat, anong gagawin natin? Nagmamadali din tayo na dapat tanggapin natin sa buhay natin at bahay natin si Jesus. Amen ba kayo dyan? Amen. Kasi yung iba, parang ano lang, di ba? Dadaan ka lang, bahala ka sa buhay mo. Hindi gano'n. Ito kasi magpapatawad ng kasalanan. Kaya nga, nakikipagtalo ang Pariseo at Saduseo kay Jesus. Bakit ang tao ito may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan? Diba? Kaya inahangad nilang hanapin talaga si Jesus. Dahil ang pinatawad ni Jesus ay pinatawad ng Ama sa Langit. Ulitin niyo nga yung sinabi ko? Dahil ang pinatawad ni Jesus ay pinatawad ng Ama sa Langit. Kaya kailangan interesin mong hanapin si Jesus. At kung siya'y mag-i-interest na pumasok sa iyong buhay at bahay, ay kailangan magmadali ka at tanggapin mo agad ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Tama? At sa 7, di maiwasan, no? Na kapag may pumapasok sa bahay ninyo, na may dalang mabuting balita, lalo na't ikaw ay isang masamang tao sa lugar nyo, yaku! Sabi sa verse 7, basahin mo yung verse 7, 1, 2, 3. Nang makita ito ng lahat. Okay, basa. 1, 2, 3, ha? Nang makita ito ng lahat. Ano nangyari? 1, nagbubulungan sila. Lahat, lahat. Ang mga tismosa at tismoso, nagbubulungan. Ano raw? Ang sinasabi? Wala sinabi. Pupuntahin yung isang makasalanan na yun. May mga tao ganyan. Yung bang handa ka nang magbago, ayaw ka nang pabaguhin. Handa ka nang mag-repent, ayaw ka nang pasisihin. Kung siya, manatili ka masama, tuloy mo na yan. Manatili ka na sa kasamaan mo. Nota sa impero ka na rin. Doon ka na mag-presidente. Kaya hindi po yan pinansin ng ating Panginoon. Okay? Next. Tingnan natin. Ano nangyari dyan? Tingnan natin. Ano nangyari dyan? Diba? Inalalayan nila. Dahil mataas yung inakyat ni Zacchaeus. Siyempre, sa liit na kayo, ang hirap bumaba. Ano? Ayan na yun. Nagtulong-tulong na yung mga alagad at si Jesus inalalayan ng bumaba si Zacchaeus. Atin natin yung isang kasunod yan. Yeah. So, basahin muna natin yung talatang ini-emphasize dyan sa verse yan. 1, 2, 3. Nagmamadali siyang bumaba at nagagalak niyang tinanggap si Jesus. Di ba? Ito sa title natin, magmadali at magalak na tanggapin si Jesus. Tama? Dahil ng mga ibang tao nga sa atin, diba? Iba-iba ang mga tinatanggap. Hindi nakapokus sa salvation. Tama? Pag may nakitang magaling na ministro, doon sa ministro po focus. Pag mayroong nakitang magaling na apostol, doon sa apostol po focus. Pag may magaling na nanay o ate, doon sa ate at nanay magpo-focus. Pag magaling ang tatay, doon din sasamba. Nalimutan nila lahat yung instrumento lang ng pagbaba ni Jesus. Dahil kailangan niyang magbaba ng angkop sa batas ng tao na hindi siya magiging singaw na mula sa alapaap, mula sa kalawakan, may bumaksak na bulalakaw at lumabas na bigla si Jesus. Anong itsura nun? Diba?
bulagaan. Hindi pwede gano'n. Kailangan idaan sa batas. Dahil sinabi ni Isaiah, may isisilang na isang sanggol sa Jerusalem. Bethlehem. At siya ay nakalugar sa isang sabsaba. At siya ay, sinabi sa Isaiah 53, ang lahat ng hirap ng tao ay kanyang papasanin. Sa maliwanag, mayroong Kristong Misaya na darating. At idadaan ito sa isang babae. Hindi binanggit yung pangalan para hindi tayo magkamali. Ha? At kung dumaan na si Jesus, yan na. Alam ito ng Israel. Ha? Na mayroong tagapagligtas na darating. Nalaman na rin ito ni Sakeo. Ang problema ni Sakeo, kaya hindi siya makapunta sa mga krusada ni Jesus, ay busy siya sa kasisingil ng buwis. Ha? Kaya lumapatpat na ang Panginoon sa lugar niya at kaya nila, hindi na muna ako magtatrabaho, aabangan ko ang pagdating ng Panginoon Jesus. Amen? Amen? Diba? Kasi yun dapat mag-focus eh. Gusto mo ba talagang mapatawad? Gusto mo ba talagang malinis sa mga kasalanan natin? Tiyakin mo si Jesus ang tumbok ng pupuntahan ng iyong pagsisisi. Hindi ko kanino ka nagsisisi. Diba? Minsan nandun ka sa Diyos ng Santo Tomas. Sino? Diba? Si Pio. Diba? Oh. Minsan nandun ka sa Diyos ng Lipa. Diba? Carmelita. Minsan nandiyan ka sa Diyos ng Batangas. O minsan nandiyan ka sa Diyos ng San Pastor. Walang pagpapatawad sa tao. Dahil ang pagpapatawad ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Umayo kayo, ipangalan na ang pagpapatawad ay dumating na. Amen? Nalaman nyo ni Sakeo. Kaya si Sakeo, binigyan niya ng appointment ang pagdating ni Jesus. Kaya sabi nito, magmadali at magalak na tanggapin si Jesus. Sabi nga rin, sabay, magmadali at magalak na tanggapin si Jesus. Ulitin, 1, 2, 3. Magmadali at magalak na tanggapin si Jesus. Amen. Parang pakapunta natin ang pang next. Ayan. Tingnan natin ito. Ayan. Nalaman nyo na kung gano'ng kalaki si Sakeo. Mataas siya ng konti kay Benjaya. Kaya nga yan, yung particular, ito si Jesus. No? At mga apostol. At pupunta kasi sa bahay ni Sakeo. Diba? Sabi nun, no? Magmadali ka. Diba? Pupunta ako ngayon, mananatili ako sa bahay ko ngayon. Yun. Kung magaling na Sakeo. Diba? Naka-tribal dress din ang kanilang tribo. Ay bumaba. At siya ay sinundan ng mga alagad at si Jesus. No, mapapalabag ba ng kainan to? Hindi sa tingin niyo, mapapalabag ng kainan? Mapapalabag, pero mapapakain lahat yan isa kayo. Yung pera na nagkalat sa kanya. Okay? Yung pa kayong pagkain ang hindi na kayang bilhin. Ha? Oh. Yan. Lakad siya, no? The next. Ano nangyayari? Yan. Basahin muna natin ito. Dito. Hindi natin ito. Meron silang usapan sa loob ng bahay. Amen. Makita niyo yung usapan niya. Basahin muna natin yung napag-uusapan. Narito, Panginoon, ang title natin, ang kalahati ng aking tinatangki. Ibibigay ko sa mga lupa. Yan. Yung sabi ni Sakeo. Sa verse 8. Si Sakeo ay nakatayo. At sinabi niya sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking tinatangkilik ay ibibigay ko sa mga dukha. Yan ha. So 50% agad. May iwan kay Sakeo. 50% agad, pamimigay na. O, di ba? At tingin nyo, nagsisisi ba si Sakeo? Ba, babawasan din kayo mga ano na eh. Di ba?
Yung 50%, sa mahirap na. Yung 50% may iwan. So, meron pa siyang ginawa. Pangalawa, ano man ang aking nakuha sa magitan ng maling paraan. At tingin nyo, sa 50% na naiwan, meron bang maling paraan doon na ginawa siya? Meron. Na dumoble? Kasi ano mong oras, pwede mong sabihin na, ito, di ka pa nagbubuwis dito. Nakita ko, sa'yo rin ito, bentahan na to. Huwag ka, di ba? Kahit alam mo na nabenta yun, patadagdagan mo pa rin yung buwis. Di ba? Eh, minsan na, sarado na yung company mo, may buwis ka pa rin. Di ba? So, magaling ang mga kolektor na yan. Oo. Kaya, eto, nagsisising tao. Ibibigay ko na yung 50%. Di ba? Parang si yan. Hindi nga, si Henry Alcantara. Sabi niya, sa affidavit niya sa ombudsman, ay nilalahat niya meron siyang pwedeng ibalik ng 300 million. Yun ang mga dinudugas nila sa kaban ng bayan, di ba? Milyon. Daan milyon. Bilyon. Di ba? Pero itong isa, naghahanda ng magsisirin. Ibabalik ko yan. Inuna lang muna yung 110. Di ba? Susunod na. Sinabi naman din ng Presidente. So, yun yung mga tao may yandang pagsisisi na dadali. Oo, kaya yung sa kayo, 50% tayo bibigay sa mahirap. Kung meron daw siyang niloko, ano sabi nito? Ano man ang aking nakuha sa pamamagitan ng maling paraan sa sinuman, ay ibabalik ko na makailan. Maka-apat na ulit. 4 times. Not 2 times. Not 3 times. But 4 times. Diba? Saan ko kunin yung 4 times na yun? Sa 50%. Doon din sa 50%. Babawasan na yung kanya 50%. So kung may ninako siya ng 4,000, gagawin niyang times 4 ang isang solid. 16,000. Diba? So ilan, ibabalik doon. 16,000. Maka-apat. Diba? 16,000. Kung may ginawa ko 10,000 doon sa aking 40,000. kapitbahay, times 4, ibabalik. 40,000. Sa tingin nyo, nagsisisi yun, hindi. Sisi. Mabigat yun. Sisi. Diba? Ang tanong, may matitira pa kaya sa 50% niya. Diba? Sa dami yun. Matitira doon 10% siguro. Pero yun ang hindi na binibilang sa kayo. Ang mahalaga maibalik ang kanyang kaluluwa sa Diyos. Hindi ba kayo? Amen. Kasi sa atin din ganun eh. Ang tingin natin sa mga biyaya, mga demonyo eh. Di ba? Na lahat na naman, kahit hindi bubuisan. Di ba? So marami din naghahanap din magsisi. Naghahanap din na magbalik sa Diyos. Minsan, nag-uusap ang malalaking kumpanya, nag-uusap ang mga direktor din ng biyaya, nag-uusap din sa malalaking restaurant. O, pare, 100 billion yung pupuwis ko nito. Kung kausap kita ngayon, pwede ba mabawasan yan? Di ba? Nag-uusap ito, pinumiyadiyan ko lang. Nabawasan yung 100 billion ng pupuwis. Diba? Ganyan marami yan. Na under table, yung dapat nag-wish. Diyan, maraming libro. Diyan nga, dito ka lang nakakita. Iba-ibang libro sa Pilipinas. Eh. Diba? May libro na para sa yung kinukolektang book. Sabi nga, may libro pa para doon sa private company na binibigay naman sa accountant. Ay yung accountant naman magaling din. Diba? Sindikato rin yung mga yan. Diba? Lalo na kung meron tinatawag na board of ano, yung BOE nila, yung board of accountancy, BOA. Mauubusan yung mga BOA na yan. Yung 100 million magiging 30 million na lang. Dahil sa papeles yun kayo. Diba? So, kahit tama rin nakalagay sa Bible, the earth is corrupt. Diba? Ngayon, hindi lang earth. Focus na yun, salita na yun. The Philippines is corrupt. Diba? Lahat ng ahensya. Kung sila magagalit. Tama? Dahil natagalan tayo sa Pilipinas.
Ngayon pa lamang nag-aaway-away sa anti-corruption. Ngayon nga, may rally na naman, anti-corruption law sa Amerika, EDSA, kung saan-saan lupalot naman sila nag-rally. Diba? So, ang corruption walang tigil yan. Dahil mismo rin, dito sa Bible, di ba? Yung pinicture ni Jesus, si Zacchaeus, di ba? Ay isang simbolo ng corruption sa panahon ng Israel. Ano ba nangyari? Yan. Yung verse 10 ng magandang talata na gusto natin bigyan din. Ano sabi niya? Sinabi ni Jesus, what? Sa araw na ito, dumating sa bahay na ito ang kaligtasan. Lakas kaya natin doon. 1, 2, 3. Sa araw na ito, dumating sa bahay na ito ang kaligtasan. Sapagkat siya ay anak rin ni Abraham. Bakit may ganun talata pa si Jesus? Diba? Ito rin kasi si Zacchaeus. Kahit hindi walang nga makasalan. Ay siya rin ni anak ni Abraham. Ganun din sa atin. Kahit pagtingin mo sa mga engineer, ay masama na, sila rin ay mga anak ni Abraham. Hindi mo ba kayo? Amen. Kaya titigil ang panlalait, titigil ang pang-api. Dahil sila rin ay mayroong karapatan magbago, magsisi, at manumbalik sa Panginoon. Amen? So, like Zacchaeus, nakita na natin. No? Ano napansin natin? Bakit binanggit ng Diyos o ni Jesus? Sa araw na ito, wala, malino yun ha? Dumating sa bahay na ito ang kaligtasan. Diba? Yun yung ating title. Dahil yung equation niya natupad. Diba? Ano yung equation? 1, yung restitution plus repentance equals salvation. Hindi repentance lang. Pero wala kang babalik. Kalokohan yun. Tama? Meron kang ninakaw, meron kang dapat ibalik. Para paniwalaan ka nagbabago, kailangan mo yung ibalik. Ha? Saan pinupunto dito sa atin? Sa buhay din natin, marami rin tayo pwedeng isurrender sa Diyos. Ha? Kung sinabi mo lang ikaw ay totoong nagbabalik at nagsisisi sa Panginoon, ay dapat yung mga bagay na ayaw ng Panginoon ay dapat natin ibalik. At itapon na sa ating buhay. Ha? So, basahin na natin. May Tagalog Bible tayo. Acts 19. Yan. Ito yung dapat yan. Acts 19:19. Pero babasa tayo ng pataas ha? Sa gawa, sa Tagalog. Tingnan nyo pa paano gumalaw ang mga tao rito. Tingnan nyo kung tama ba yung equation na merong restitution plus repentance plus salvation. Gawa 19:19. Umpisa na natin sa 17 para maintindihan nyo. Gawa, ano? Ito yung kaguluhan sa Ephesus. O, yan. At nagkaroon ng powerful message si Pablo. Ano ang nangyari dyan? Sa 17, nabalitaan iyon ng lahat na naninirahan sa Ephesus, maging Hudyo o hindi. Kaya tatakot sila lahat. Yung masamang espiritu, pinalaya si Pablo. Lumayas. At pinuri ang pangalan ng Panginoong Jesus. So, sino yung natakot? Sino yung nagpuri sa pangalan ng Jesus? Ang mga taga-Ephesus. Mga taga-Ephesus. Tama? At ano ang reaksyon ng mga nasa lungsod na yun ng Ephesus? 18. Marami sa mga sumasampalataya ang dumating at nagpahayag ng mga dati nilang gawa. Diba? So, nagkakaroon sila ng confession. Ang tawag doon ay repentance. O asking
Forgiveness. At in 19, ano sabi doon? Marami sa mga dating gumagamit ng mahika. Magic ka? Kaya may sa magic. Naku, may problema kayo malaki. Kaya ay suko na yan. Ang nagtipon ng kanilang mga aklat at sinunog ang mga ito sa harapan ng madla. So ano sa tingin nyo? Yung mga mangkukulang, mga mahika, ay mawawalan ng trabaho. Dahil susunugin na lahat. Yung kanilang ginagawa sa pagmamali. Magkano raw na po? Diba? Sa kabuuan, ang halaga ng ito ay umabot sa 50,000 sa laping pila. So, meron bang resolution? Meron bang pagsisisi? Meron. So, ganun din sa atin. Names ko na natulungan ito sa mga kusada natin sa tulog. Diba? Sabi natin, hindi totoo ang inyong pagsisisi hanggang hindi nyo sinusurrender ang inyong mga Diyos-Diyosan. Ha? Kahit ano bang kanta natin ng Amazing Grace dito, kung hindi naman kayo interesado pagtatapon ang ayaw ng Diyos sa ating buhay, ay hindi rin po tayo makakapasok sa karya ng Diyos. Ano na punta at tumakarap? Isa sumito. Bakit naman gano'n? Bakit naman? Parang si ano. Di ba? Pwede naman magsisi na bakit kailangan pang tanggalin ng Diyos ko sa? Hindi na ito, susunod. Di ba? Sabi ko, naintindihan ba natin ang sinasabi ni Jesus? Dito lang natin, sa kayo, dapat maintindihan natin. Ha? Kung doon pa lamang, na marinig na dadaan si Jesus sa kanyang larangan o kanilang street. Iniwan ang trabaho ng tax collection at inintay at inabangan si Jesus. Nung malapit na si Jesus, umakit na siya sa puno ng sikomoro at kailangan makita sa Jesus. Dahil di niya siya makita sa sobrang liit niya. Diba? Nakita nga siya. At nakita naman natin yung interest ng pagbabago ay pumasok na sa puso ni Zacchaeus. Hindi mo ba kayo? Interest pa lang ang pinag-uusapan natin. Ha? At nung nadama ni Jesus, seryoso ang tao ito. Ha? Kailangan kong bigyan pansin ito sa bahay niya. Tandaan nyo ha, dadaan na naman si Jesus dun eh. Bakit pupuntaan ko yung bahay ni Zacchaeus? May intensyon ng Panginoon na ipakita ang salitang pagsisisi. Tama? Kasi marami hindi naiintindihan ng pagsisisi. Akala nila okay na mag-sign of the cross at sisi na sila. Pangalan na naman ng anak at Espiritu Santo. At sa bandang huli magsasabi, peace be with you. Peace be with you. Muwi kay payapa. At yung payapa ka nun, hanggang ngayon, idolatrous ka pa rin. Hanggang ngayon, punong-puno ka ng pananambahan sa Diyos-Diyosan, payapa ka dyan. Hindi ka dapat magpayapa dyan. Dahil malaking violation yan sa commandment number 2. 1 John 5:21, mga anak, lumayo kayo sa Diyos-Diyosan. 1 Corinthians 10:20, yung mga Diyos-Diyosan sinasabi niyo, mga demonyo. Revelation 21, verse 8 and 9, lahat na sumasama sa Diyos-Diyosan, itatapos sa labaw ng kapon. Galatia 5:19, lahat na sumasamba sa Diyos at hindi tatanggapin sa karay ng Diyos. Bakit hindi kailang dinan yan? Bakit hindi ko dininan yan? Walang kwenta akong mga ngaral. Dahil dadalhin ko yung palaki sa impyerno, bakit ba ako magpapagod? Hello? Bakit susumo pang buhay mo sa pangangin? Ilang beses na ako nabantaan yan sa Antonio, Nazareno. Diba? Iba yung mission. Nahabol kami lalo sa Kabugyan Bulacan. Yung tinatayo namin yung gawain mo. Hinabol kami ng saksak ng mga tao. Dahil talagang ayaw namin kay San Miguel. Hindi pinapasambal ni San Miguel ang kanyang sarili. Basahin mo rin sa Biblia. Huwag mo akong sambahin dyan. Paro ay lingkod ng Diyos. Hindi ba kayo? So kung tunay tayo nagbabago, tunay tayo nagsisisi, lahat ng ayaw ng Diyos, tanggalin natin sa buhay natin. Then, confess Jesus
as your Lord and your Savior. Amen? Hallelujah! Hindi yung pray yung sasabihin, hindi, okay na yan. Pastor, salamat, nangaral ka sa amin. Pero pangangaral nun, puro pananampalataya lang. Ayaw sabihin yung restitution, ayaw sabihin ng repentance, ayaw sabihin ng tunay na pagpapatawad ng Diyos. For example, isa rin manumino, isa rin adik, isa rin sugaro, dumating sa ating simba. Ang gusto niyo mangyari, ito huwag mo akong babanggitin sa preaching mo, na isa akong manulugan, isa akong mangimino, isa akong adik. Ganon. Okay? Huwag ka na rin dadalo. Dahil tiyak tatamaan ka. Ha? Okay. Hindi ubrang ikaw na mangingino ng kasinggero, gusto mo makapasok sa langit, susuray-suray ka sa pagpasok. Ha? At yun ba naman, yung pagsuray-suray mo, ibang daanan na mapupuntahan mo. Hindi mo maintindihan, maimpero ka na pala dahil sa iyong tindi ng kalasingan. O ano sasabihin mo ngayon sa'yo? Kung gusto mong magbago, kung gusto mong pumasok sa kanan ng Diyos, tumigil ka sa pag-inom ng alak. Huwag ka magpakalasing ng todo-todo sa buhay. Hindi ba tayo? Buhay ba tayo? May sabi ko kasi maraming galit-galit sa akin na Manila, sa Pasay, napapos ng ganito eh. Kasi nangangaral din kami sa kalye, nangangaral din kami sa bus. Dahil kung ikaw ay sa Panginoon, puproteksyonan ka ng Panginoon. Tama? Sabihin mo yung totoo, at ang totoo ang magpapalaya sa kanila. Sa atin. Amen? They will know the truth, and the truth will set them free. Amen ba? Amen ba kayo? Amen. So, sa kayo, diba? Ay nandun sa salitang dumating sa bahay na ito ang kaligtasan. Amen ba? Amen. So, nakuha ba natin yung equation? Bakit mahalaga yun? Kasi tayo, mangangaral sa bahay-bahay. Baka nakita niyo yung walang pagbabago sa buhay niya, tapos nasera mo, at umasera mo, sabi niya magbabago na siya, then the following week, sumisigaw na naman na, Ben! Di ba? 8. Bingo. Nagsusunod pa rin! Hindi nagbabago! Ay, sabi ko, wala yan. Hindi seryoso yan sa kaharian ng Diyos. Tama? Kailangan seryoso tayo dito dahil matter of life ito. Dahil ang buhay, hindi natin alam kailan tayo pupunin ng Diyos. Tama? Ngayon, dumating na sa iyo ang nagsasabing merong hindi ka totoong kinukumpisan. Meron kang talagang hindi binabalik sa Diyos. Kailangan tanggalin niya. Diba? At salamat dun sa mga nakakausap natin, maraming nagbabalik. Ba't yung aming pastor, yung aming bishop, yung aming kaparian, hindi dinidiin na umiwas kami sa Diyos-Diyosan. Dahil ayaw nyo mabawasan ang attending ng simbahan nyo. Ha? Gusto niya, yung mga maganda lang sa tenga, ang mapapakinggan mo. Pag bawal-bawal na, mawawala ka na. Eh, lalo na ikaw, nagkaroon kang sugaro. Diba? Sigurado hindi ka na uulit. Diba? At yung mga bisyo na ayaw nyo tanggalin, sigurado hindi ka na rin uulit. Ha? Eh di ba, may nag-uusapan kasi meron tayong code of canon, meron kami tinatawag ng tipan sa iglesia na hanggat maaari yung mga bisyo ay unti-unti aalisin habang dumadalo. So, hindi naman ibig sabihin pagdalo mo, wala na yan. Ang sinasabi natin, habang tumatagal ka sa gawain ito, paalis na ng paalis yan. Dahil sinasabi ni Jesus, magpakabanal kayo, ang inyong ama ay banal. So, hindi makukuha siya sa araw yun. Going to perfection lahat. Kaya nga, ang usapin dito lagi, mga vices tinatamaan. Tama? Dahil si Jesus, nung marinig din na yung salitang, 50%. Ibibigay ko sa mahirap. Meron pa akong niloko. Lahat ng niloko ko, ibabalik ko. Times 4.
Oh, di ba? Tingnan niya, hindi niya pa sinasabi, Panginoon, patawarin mo ako sa kasalanan ko. Narinig niyo ba ito sa talata? Wala pa, di ba? Pero nabasa na siya ng Panginoon. Near fact na nagsakripisyo ka umakyat sa puno ng sikamor, ay pinapatawa mo na, ito na ang aking pagpapatawad. Ito na ang aking pagbabago. Siya na ang gagawin kong Panginoon ng aking buhay. So, ibig sabihin, doon sa pag-akit pala ng puno, pagkukumpisan na to, na itong dumarating na Jesus ay gagawin ko ng Diyos at Panginoon ng aking buhay. Amen? So, yun. Tama na ni Jesus yun. Narinig pa ni Jesus yun kung meron akong, diba? Niloko. Maka-apat na beses ko itong ibabalik sa kanila. 50% pa, mawawala na sa akin. Sagot agad ng Panginoon, dumating sa bahay na ito ang kaligtasan. Sapagkat si Zacchaeus ay anak din ni Abraham. Yoy, palakpakan na natin ang Panginoon. Diba? Tingnan natin yung verse 10. Ano sabi ni Jesus dyan? Anak ng tao, humarito. Ano? Ang anak ng tao ay humarito upang hanapin at iligtas ang nawala. So, ano ang purpose nun? Kasi, akala natin, ang hinahanap natin, yung mga magagaling na sa gawain, sa simbahan din. Ang hinahanap natin ay yung may sakit na pwedeng gamutin ng ating Panginoon. Sino ba may sakit? Yung mga tao ayaw magbago. Diba? Yung mga tao ayaw magbalik ng kanilang mga kasamaan. At sila ay magkumpisal na si Jesus ang Panginoon. Sige, tingnan natin yung next slide. Ang sabi yan. Yan. Tingnan nyo may picture. Nagkakaroon ba ng negosasyon? Tingnan nyo. Una, nag-uusap. Diba? Lord, ba mong magandang gawin? Diba? Kasi, pumasok ko sa bahay, diba? Nanatili ako sa bahay mo. Diba? Eh, mayaman. Diba? Nagkalat nga yung pera sa kanya. Magkano lang naman i-remit na doon. Diba? Oh. Ano? Yan ba maganda? Parang naman ako tanggapin din ng Diyos. Nag-uusap, diba? Eh, kaya narinig natin yung talatang 50% para sa mahirap. Mga niloko, times 4. Diba? Nag-uusap-usap. Kaya si Jesus mismo nagsalita. Ngayon din, si Zacchaeus ay makakadama ng kaligtasan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Amen. O, ito na siya. Ito na yung times 4. No? Alam bang nalutangan sa iyo si Zacchaeus? Okay? Ayan, times 4. Oh, kung 400 sa inyo, gagawin times 4. Magkano na? 1,600. Oo, di ba? 1,600. Kung 5,000, times 4. 20 kayo. Iyan ang totoong panumbalik sa Diyos. Ngayon, dun sa mga may mga pagsusugal, paano ka magbabalik? Wala ka nang mababalik doon. Maliban kung may niloko ka, balik mo yun. Ha? Doon sa mga may Diyos-Diyosan, yung aalisin mo yung Diyos-Diyosan. Ang tanda ng pagsisisi sa buhay mo. Tama? Hindi yung pero walang binabalik. Kung ikaw ay may tinamaan sa iyong pagkatao. Hindi ba ba tayo? Natutuwa naman si Zacchaeus habang nagbabalik. Tama? So, ibig sabihin, ang kaligtasan ay pinadama ng Panginoon. Nung inaabang kayo ng Jesus, lungkot lang po siya sa susunod, matatawarin kaya ako ni Jesus. Diba? Tinitingin niya, mapapatawad siya. Kasi, yung taong makasalanan, depression. Kasabi nga niya, dadalo yung mga adik. Wala akong makikita maganda raw sa mga adik. Mga pangit ko. Sabi ni General Torres. Oh. Pero tandaan ninyo, pag oras na nagpatawad ng Panginoon, lilinisin niya tayo sa lahat ng ating kasalanan, lahat ng ating karumian, at lahat ng kasalanan
memoria, at ikaw ngayon ay magiging bagong nilalang. Amen? Hallelujah! Kung may malaki ng kasalanan, may malaki rin ng pambura ang Panginoon. Ha? Lahat binibay ka. Eh, walang problema. Yan ang kasalanan mo sa kayo. Mula nung naging tao ka. Dahil lumapit ka na sa akin, tawagin na siyang anghel, buray lahat yan. At wala na dapat makikita pang kasalanan na ginawa sa harapan ko, si Sakeo. Amen? Amen. Ngayon, santang sinabi niya, ngayon din, sa bahay na ito, dumating ang kaligtasan. Yung salitang iyon ay malaking eraser na dala-dala ng Panginoon. Dahil ang pagpapatawad ay pagbubura ng lahat ng ating mga kasalanan. He will remember your sins no more. Basahin. Sabihin niya sinabi ko, He will remember your sins no more. Hindi niya na alalahanin pa ang iyong mga kasalanan. Kakalimutan na ng Panginoon yun. Kaya hanggat maaari nga dito sa dasal mo, huwag pinaulit-ulitin yung paghingi ng tawad. Di ba? Dahil parang sinasabi niya, Lord, susulat ko na naman ang kasalanan ko sa tingting na to. Yan, di ba? Mamaya pa, Lord, magdadasal kami, pupray mo ulit. Ang pangit, di ba? Minsan lang magpatawad ang Panginoon at mananatili yun na napatawad ka. Kung may bago kang gagawin ng mali, di ba? Yun lang ang ikukumpisan. Hindi pwede ikukumpisan na naman yung nakaraang mong buhay, yung pagkakopit mo sa nanay, sa tatay, yung pangongopya mo sa kaklase mo, at kung ano-ano pa. Di ba? Wala ganon. Ha? Dapat, present and current sin lang. Dahil 1 John 1:9, sapat para maintindihan ninyo, yun ang malaking pambura ng Panginoon. Nabasa niyo ba? Babasahin natin yun. Para nalilimutan natin ito. 1 John 1:9. Sabi na iba, sad-sad daw ito. Hindi ito sad-sad. Ang tawag dito ay provision. Katiyakan na hindi ka dapat mangamba sa mga ginawa mong kasalanan, kung may kasalanan, kundi ang provision. Kung hindi ka lang ng tawad, handang magpatawad ang Diyos sa lahat ng iyong kasalanan. Nandiyan po ba tayo? Eh, problema na iba. Di ba? Hindi pa nga totoo yung pag-repent, pagsisisi. Pinabubura na agad yung kasalanan eh. Walang mabubura pag walang restitution at walang repentance. Kailangan mayroong restitution. Next. Ang sabi ito, 1 John 1:9. Yan, ha? Yan, ha? 9. Yes. So, valid daw. Diba? Kaya natin ating mga kasalanan. Oo. Patatawaran tayo rin. Yan. Yan, ha? Babaybayin natin, ha? So, valid kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. Tama ba? Amen. Anong kondisyon para patawarin ka? Ipahayag ang mga kasalanan. Tama, di ba? So, ibubuka mo yung bibig mo sa harapan ng Diyos? Amen. There is no confession of sin, there is no forgiveness of sin. Kung hindi ka nagpapahayag, wala rin pagpapatawad na darating sa'yo. Tama? So, si Sakeo ba, nagbaybay na kasalanan niya? Tama? Oh. Ngayon, sabi nito, papatawarin, di ba? Tayo ng Diyos sa mga ito. Pangalawa, pinatawad ka na. Linisin tayo. Anong gagawin ng pangalawa? Lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan. O, ang ganda nung ano na yan, talata niyo. Una, di ba? Patatawarin ka ng Diyos. Pangalawa, lilinisin ka sa lahat. Hindi isa, Sa lahat. sa lahat. Tama ba yun? So yun yung naganap kay Sakeo. Kaya sa bahay na ito, dumating ang kaligtasan. Dahil si Sakeo nagpahayag ng kasalanan at siya ay lininis sa buong niyang kasalanan ginawa. Ano sabi dito? Sapagkat siya'y tapat, matuwid. Tama?
talata na kailangan natin may share din sa iba. Ito, madalas natin nagagamit ito sa, yung prison ministry natin sa San Pedro, dito sa Muntinlupa. Pinapapasok ako doon. Ito, kasi alam niyo mga ganito mga tao, paulit-ulit yung sinasariwa yung kasalanan niya. Naman, 10 taon ka rin nakakulong doon, lifetime ka na reclusion perpetua. Diba? Pag yan, inabot ni Joel yan, lifetime na rin siyang pastor sa Bilibid. Okay? Mga ngaral ka doon. Walang problema kung mga pastor makukulong, di ba? Ang problema, hindi mga pastor. Mga killer, murder, mga robbers, mga mandruga. So, na-sentensya nyo, doon na lang sa pag-bet. Sentensya doon ngayon, nandun na. Kung sinabing natakalan na ako, may takal na lahat. Ibig sabihin, doon na siya. Yun, dahil nakakapasok ako doon, dahil meron doon na meron isang building. Bawat building doon, may tawag sila doon, yung building 4. Doon ako sa 4, Christian Brigade doon. Doon kami nagpa-Bible study, may library. Ando doon yung mga convert na pupuntahan. Yung ayaw sa kawalang yan, kasi pag pumasok ko doon, may nagsusugaw, kabila, pag may nagagawa. Iba naman, paypay ng paypay, maghapon, lalo ng mga matatanda na nakakulong. Walang gagawin kung ano magpapaypay maghapon. Hintay naman na rancho, kasi kain na na. Right? At buong araw gano'n na sila. Right? Kaya sinasabi ko yung mga pastor, yung mga convert ko galing sa PJ. Baga, sa Balboa, huwag kalimutan. Basta meron na kayo nadamang nagbago dito, palipat ko na sa brigade natin dito. Dito tayo mag-transport ng pabagong buhay sa kanila. Alam mo, paulit-ulit yun kung yung mga hindi pa nakakarating sa building po, mapapasyalan mo sa ibang mga building. Inuulit ko yun. So, mapatawad na ako ng Panginoon sa kasalanan ko. O bakit? Tingnan pa pala pag-pray ni Pastor. Nagpag-pray na ako. Kaya lang, talagang damang-damang ko pa rin yung pinatay ko na napatay mo. Gagawin ko. Nakasampo ako, Pastor eh. Ay, pumatay ng balok ko. O ano pang mo? Alaala ka yung tuyo mo eh. Nagdadasal ako, parang yung pamilya condemn na condemn. Ano ka, pagka ganyan ka, hindi ka naniniwala sa pagpapatawad ng Panginoon, ay talagang dapat lang na lagi mo alalahan niya. Kaya kung papakinggan mo yung talatang 1 John 1 na pinahayag mo ba ang kasalanan mo? Nung ikaw'y pinanalangin ng pastor? Oo. Dapat yung tanggapin mo. Ang Diyos ay pinagpatawad ka. Pakulawang tanong, tinanggap mo ba ang pagpapatawad ng Diyos? Ayun, tagal na sabi. Ha? At kaya natatagal sa magot ko. Kasi babalik ko nun. Ang dami yun eh. Napapatawad kaya ako ng Diyos? Parang gano'n ang tingin niya eh. Nami ko walang yan. Hindi kaya patawarin ng Panginoon. Hindi ko ulit. Sindami man ng silangan to kanluran o kanluran to silangan ang iyong kasalanan, ang awa at habag ng Diyos ay handang niyang ibigay sa tao umili ng kanyang pagpasalanan. Amen? Ano ba kaya? May ganun ba? Sa tingin mo, may isang barko ba yung kasalanan mo? Malamang. Bukod sa mga patay, nanakot ko, wala. Marami, no? Marami. Gawin mo na 10 barko. Ha? Lumapit ko ba sa Panginoon? Oo. Iyon pa rin ang aking stand. Sino man lumalapit sa Panginoon, handa niyang patawarin. Sindami man to at silawak man ng dagat ang iyong kasalanan, ang pagpapatawad ng Diyos ay sinlawak ng kalawakan. Di ba? Ganun ba? Oo, tatabunan na yan. O, yung kasunod na verse. Talata, lilinisin ka sa lahat ng iyong kalikuan.
Naniniwala ka ba nung nagkumpisa ka na, napatawad ka na ng Panginoon, naniniwala ka ba nilinis siya ng Panginoon? Pag sinabi nilinis, binura na yung mga kasalanan mo. Ay, hindi ko alam yung pastor, nabubura pala yun. Nabubura. May malaki pang pura ang Panginoon. Ha? Ito, muntik mo, Panginoon, sunod mo lahat ang kasalanan mo. Sige. Tapos, sinasabi ko sa iyo, bigla kang hindi po ng Panginoon. Wipe out tayo dyan. Buburin lahat ng Panginoon ang iyong kasalanan. Iisa ka lang dito eh. Maski ngayon hindi po pa kayo ito. Napuno ng kasalanan na itong bibig. Magkumpisan lang kayo sa Panginoon. Mapapatawad kayo ng Panginoon. Ano ba, Pastor? Ano ba, iba lang natin? Hindi ba sinabi, Pastor? Tama, Pastor. Pastor, sino ba nang mahawak doon sa sayda na yun? Sin sa brigade. Sino yun? Paano? Hindi, natural na yun. Talagang matigas na ulo doon. Ayaw maniwala na anumang dami ng ating kasalanan, anumang dami ng ating pagkakamali sa Diyos, paglapit natin sa Panginoon, ikumpisan mo lamang yan, papatawarin mo ng Panginoon, at lilinisin ka na sa lahat ng iyong karunian. Total cleansing ang gagawin sa atin ng Panginoon. So, wala sa usapan na yun. Pero ba, Pastor? Pagpilin mo na. Adi. Kailangan makumpisan ka na. Last prayer na ito sa'yo. Pwede ko sa prayer. At sabi mo, lahat. Ikaw naman ang ano nyo magpukumpisan. Pinatay mo, inaway mo, ninakaw mo. Ikaw yan. Okay? Humingi ka ng tao. Ang mahalaga dyan, pinukumpisan mo sa Panginoon. Ako kayo dan. Tapos, pagpe-pray na. Ayaw. Okay po, yung ginanaan. Yung sinasabi ko sa inyo, may apat kaming bilibid na naging pastor. Sana, yung dalawa, nakita kami sa Manila. Ano? Ikaw na pala mahawak ng pandangan na. Ikaw, alinawa ko. Dito na ako, pastor, sa Parting Buendia. Yung mga paglaya, namulit ako lumayan agad eh. Na-pardon. Pero kung yung mga hinahawakan natin, hindi pa lang na-believe this nila. Kaya minsan, nagkasalubo ka. Puno-puno ng tattoo eh. Hanggang mukha. Sa waves ng radio. Kaya, ay, Pastor! Ikaw ba yan? Ako magtatanong. Ikaw ba yan? Puno-puno ng tattoo yung mukha eh. Ako ito, Pastor. Magtatanong na naman. Ito mga kasama mo ito. Walang mapaglibang kundi mukha ako eh. Sa katawa. Dahil alam mo, wala nang gagawin sa person. Kundi magtato, okay na magtato ano. Ngayon, saan alalagay. Kaya naka-low sleeve siya ng puti. Naka-sombrero. Ito na makikita. Naman, kung makakilala kayo, ikaw lang makakakilala sa kanya. Pati dito ka. Pinapali na ito itong mga nakatira lahat sa rilis ng Parlaton. Ako na ang ginagamit ng Panginoon sa loob. Hindi ko alam na dito ko pala. Ito, panahin mo ito ha. Mahawakan ko ito. Papanahin ka. Papakilala pa ka sa rito, tanggapin ka. Dahil ikaw ay binago ng Panginoon. Huwag silang matakot sa'yo. Hindi nakakatakot eh. Pero maniwala ka, ang daming Bible study. Okay? At doon ako nakakita talaga ang awa ng Diyos ay walang hanggan. Basta gusto niyang patawarin. Anumang sama niyan, anumang kawalang yan, nilinisin niya ng Panginoon. Tayo rin po. Tinitiyak ko sa inyo, nag-umpisa na ba tayo sa Panginoon? Amen. Wala, tatlo lang. Nag-umpisa na ba tayo sa Panginoon? Yes! Pinatawad na tayo ng Panginoon. Pangalawang tanong ulit. Pinatawad na ba tayo ng Panginoon? Amen. Yes! Nilinis na tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Tama? Tayo ba yung mga anak na ng Diyos? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Next. Dito lang tayo, ha? Ito picture na to. Jesus, di ba? Sa picture. Forgave Zacchaeus and changed him. Sabihin nyo, sabihin ko, Jesus forgave
saved Zacchaeus and changed and him. changed him. Pinatawad si Zacchaeus, at binago si Zacchaeus. Kaya ang salita niya, sa araw nito, dumating sa bahay na ito ang kaligtasan. Tama, di ba? Dahil pinatawad si Zacchaeus at binago na si Zacchaeus. Tama? Nabasa lang natin siya dito para pakita ng Panginoon, lahat ng marunong tao may pag-asa kayo. Amen. Tama? And habang nabubuhay, may ano talata natin? Habang may nabubuhay, may pagsubok. Habang may nabubuhay, may pagbangon. At habang nabubuhay tayo, may pag-ibig. At huli na nga ang pag-asa. Tama? So pagbangon o pagsubok, pagbangon, pag-ibig at pag-asa, ito ang hahawakan ng mga taong naghahangad na makapiling ang Panginoon. Amen ba? Yes! The Son of Man has come to seek, to seek and save that which was lost. Tama? Ang hinahanap po ng Panginoon ang mga hindi pa totoong nagkukumpisa ng kasalanan. Marami yan. Ha? Hindi nila kinukumpisa, kaya minsan yung Espiritu ng Diyos hindi makapenetrate para baguhin tayo ng Panginoon. Ha? Hindi makapasok ng Espiritu para ang Diyos na ang magtuloy-tuloy na pag-uusap ng pagbabago sa iyong pagkatao. Amen? So, next. Tama nga rin. Yan. Ito, sama rin natin. Diba? Basa. Zacchaeus seeks the Lord. Diba? Dito na tayo na facts. Diba? Zacchaeus was a rich leader and of tax collectors. His own life full of greed. So, ibig sabihin, masakindi na tao siya. Talagang grabe siya. Cheating. May pandaraya ba sa mga tax collector? Ang dami. Selfish ba? Madamot ka. Maski magpabawas ka ng voice, ayaw. But, he did not continue in his own life. Tama ho, di ba? Ito po yung repentance. Hindi ka natutuloy sa kinumpisan mong kasalanan. Hindi ba tayo? Hello? Hindi ba bumabalik eh? Diba? Akala nila, hindi. Pinatawad na ka ng Panginoon, okay na yun. Once saved, always saved. Ganun ba yun? Hindi mo ba yun? Kasi si Judas, 3 taon yan, nakasama ni Jesus. Treasurer ng grupo yan, si Judas. Pero, nagkasala ba si Judas? O, hindi alam kung nagkasala si Judas. Nagkasala ba si Judas? Pinagkano niya, di ba? Ano sabi niya sa mga pag-serve at Sadduceo? Yung hahalikan ko, yun ang aaresto niyo. Sino niya likan? Si Jesus. Yung may tawag dito sa atin. Halik ni Judas. Ha? Nagkasala ngayon si Judas. Tama? So, kung kukunin natin yung once saved, always saved, ligtas pa rin si Judas. Kahit na may kasalanan ng ginawa. Tama ba yun? Kaya hindi po pwede yun. Then, hindi naman nag-repentance. Ang ginawa ni Judas, remorse. Ano ibig sabihin ng remorse? Nagpakita lang ng kalungkutan na siya nagkasala. Tama? Pero instead na lumapit kay Jesus, para sabihin, Panginoon, patawarin mo ako, ay nagpunta doon sa bitayan. At siya'y nagpakamatay. Nasasabihin mo ba ulit? Ligtas na naman si Judas. Hindi pwede, di ba? Yun ang logic, no? Kaya yung mga Baptist pastor, pasensya kayo. Yung mga instant prinsipyo, sablay kay Judas. Ha? Kasi pinanawanan ko. Yung sabi si Judas, ligtas. Kasi 3 taon siya kasama sa ministry ni Jesus. 3 taon siya nagsishare ng gospel ni Jesus. Ha? O nagkadulo siya.
Ibig mo sabihin, sa langit pa rin siya. Hindi sa akin pagbibo. Kasi pinakita ko yung ilusтрasyon. Ang pupunta sa langit, yung mga taong may restitution at mayroong pagsisisi sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Amen? Kasi pag nagsisi, hindi yan 360 degree. Yan ay yung 180. Kasi ganito na yan, ba? Ito ka, di ba? Ito yung 0. Di ba? Pag bumalik yan, yun yung balik mo. 360 yun. Paano ang 180 lang? Di ba? Talagang, ano ka lang, total repentance. Oo, huwag yung pagbalik mo, balik ka pa sa dati. Hindi na bumabalik dapat sa dati. Ay pinapaliwanag namin yung repentance. Hindi na po ito babalik sa dating buhay. Kasi, 2 Corinthians 5:17, ang nakipag-isa kay Kristo, what? Isa ng bagong nilalang, nawawala ang luma at siya ay binago na ng Panginoon. Amen. Bili natin. If anyone joins in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Palapakan natin ang kanan ni Amen. May katay dyan? Yes? Yan na. Ayan. Ito ba? Zacchaeus received mercy from Jesus and changed his life. Sabi natin basahin nyo. Zacchaeus received mercy from Jesus and changed his life. Ano ba? Jesus called those who are far away and gives light to those who are in darkness. At ito, alam nyo doon sa Alexandria, si Zacchaeus tinawag na Cyrene. Binago na rin pangalan niya. Si Cyrene. Naging santo si Zacchaeus. Siya si Cyrene of Alexandria. Mga Pilipino sa mga tao ito. Pag nakita mabait ka naman, gagawin ka naman santo. Kaya konting bait na. Parang ano ba? Tuloy na natin. Then lastly, ito na mo. Diba? Ang Panginoon, tingnan niyo sa ating lahat. The Son of Man has come to seek and to save, which was lost. At kung sino yung naulo, iiwanan niya lahat. Hahanapin niya yung isa para lang kahit isa ay makabalik sa kariyan na langit. Huwag ba tayo? Ganun din tayo mga kapatid. Iniimbitaan tayo ng Panginoon. Huwag kayong mag-isip, dumami tayo. Hanapin nyo lang yung interesadong magsisi. Ha? Yung interesadong magbalik loob na totoo sa Panginoon. Ha? Kasi maaaring dumami tayo, pero may mga sungay buntot naman yung mga katabi nyo. Ha? Aanin natin ang ganyang gawain, hindi nagsisisi, hindi nagbabago. Eh, mabuti pa 2 na 3 tayo mag-usap dito. Di ba? Nangangarap din naman ako sa walang tao. Sarili ko, ganun. Ang bago kayo! Wala naman tao yun. Pinag-practice ko lang sa sarili ko. Okay? Pero pinapakita natin sa inyo ang kaya ng Diyos. Not a matter of majority, not a matter of multitude, but a matter of faithfulness and matter of repentance. Siya ay naghahanap. Nagsisis ka ba? Hinahanap niya yung mga Zacchaeus. Andiyan ba yung mga Zacchaeus? Oo, wala sumasagot. Andiyan ba yung mga Zacchaeus? Amen. Sabi rin, hindi ako Zacchaeus. Sakesa ako. Tayo po lahat dapat ay si Zacchaeus. Hinahanap tayo ng Diyos. Natagpuan tayo ng Panginoon. Diyan po kayo? Natayo ang simbahan ng Ephesus dahil natagpuan nila ng totoo kung ano ang panumbalik, pagsisisi, at paglapit sa tunay na Panginoon. Kapatid, isa lang ang punto rito. Diba? Sa bayan natin, marami nagkasala. Na-apply na ang restitution. Ipanalangin pa natin, malagay sa normalidad
ang ating gobyerno at ang ating komunidad. Dahil naniniwala tayo, habang pinapangaral natin ang pagbabago, marami pa rin ayaw magbago. Okay? Tuloy-tuloy lang dito. Dahil alam natin, sa isang posporo, ilagay mo ito sa mga tapat na tao, ipasa ang kandila, sindi mo, at sa mga interesadong gustong magkaroon din ng kandila, isindihan niya yung kabila hanggang masindihan na ang malawak na sangkatao. Dalawa kayo? Because we are the light of the world. Nanalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, salamat. Kami ay naatasan mo para hanapin ang lahat ng nawawala na hindi pa totoong nagbabago sa iyo. Aanin namin, Panginoon, ang pakikinig kung wala naman kami intensyon na sumunod at magbago sa iyo harapan. Walain mo yung mga anak na narito at hayaan mo mga puso namin basahin mo at tulad din sa kayo, kami ay turuan mo ng restitution at repentance. Salamat po na bago mo kami, natawag mo kami, naging bahagi kami ng kahanan ng Diyos. Papuri sa Ama, sana at magpaganaman at sa ito, sa Espiritu Santo. Everyone say, Amen. Okay? Konti na lang sisiya sa atin natin, ha?